Dinala pala namin si tatay sa dagat kasi sabi nila makakatulong daw ang tubig dagat sa paggaling sa paa niya. Pagkatapos pala ito ng eleksyon, nag-decide talaga kami or naka-schedule na talagang pupunta kami sa dagat kasi nagbakasyon yung kapatid ko. Yung naka-white, yung naka-pink na jacket, yan yung kapatid ko. Nagbakasyon kasi sila ng asawa niya dito sa amin or dito sa bahay nila nanay, galing sila sa Maynila. Ayun na pala si tatay, sabi namin i-practice daw yung paa niya, yung parang yung mauunat ba, yung ma-exercise yung paa niya. Pero sandali pa nga lang or ilang minuto pa lang, sabi niya doon na lang daw siya sa Pangpang kasi nadadala siya ng malakas na alon. Sabi naman namin, sabayan mo lang. Sabi naman niya, hindi niya daw kaya. Kaya, ayan, pinagbuhat-buhat namin siya or pinagtulong-tulungan na buhatin papunta dito sa Pangpang. Linabhan na dyan ni nanay yung damit niya. Sabi ko, pwede ba dyan maglaba? Idagat naman yan. Sabi naman niya, mas maganda nga dito kasi mas malinaw daw yung tubig. Tapos sabi naman ni tatay, dalhin niyo pa ako doon sa may banda na walang tubig. Sabi namin, paano naman yan maprapractice yung paa mo? Paano naman yan maano? Pero di talaga niya kaya. Nadadala talaga siya ng ng hampas ng alon. Malakas kasi yung alon. Kaya tingnan nyo naman, hindi niya talaga kaya. Kaya tinawag na naman ulit yung mga kasama naming lalaki para pabuhatin na naman siya papunta talaga dito sa may buhangin, doon talaga sa may Pangpang na hindi na maaabot ng tubig. Sabi niya, lagyan na lang daw siya ng mga buhangin yung paa niya, tabunan na lang daw, at pwede naman daw yun, maprapractice na yun yung paa niya. Kaya yan, palagi yan sila nag-aaway ni nanay kasi hindi si tatay nag-experiment ba, yung tipo na gagawin niya ang lahat, nag-e-effort siya na ipapractice yung paa niya, yung ilang minuto pa lang, yung niya, sasabihin na niya agad na hindi na niya kaya. Yan yung dahilan na palagi silang nag-aaway kasi ang gusto ni tatay, yung palagi yung masusunod niya, hindi niya kayang tiisin yung sakit na nararamdaman ng paa niya. Sabi nga ni nanay, ginagawa naman namin yung lahat, yung sinasabi ng doktor na dapat ganito yung kinakain lang niya, yun yung palaging ginagawa ni nanay. Tapos kung ano yung sinasabi sa kanya or kung ano yung pinapayo sa kanya ng mga kamag-anak namin na ganito yung gawin, ganito yung ipainom sa kanya para lang gumaling, ginagawa naman ni nanay. Kaso nga lang, itong si tatay talaga, yung mayroong may pagkamatigas yung ulo, yung hindi niya sinusunod yung sabi ng doktor o yung payo ng doktor na bawal ka ng ganito, masarap daw. Yun daw yung gusto niyang kainin. Bawal naman sa kanya, pero gusto niyang kainin. Nag-aaway lang sila ni nanay. Si tatay naman yung nasusunod kasi magagalit na yan. Ayaw naman ni nanay yung mag-iingay silang dalawa, yung tipo na magsasagutan sila. Kaya kung ano yung gusto ni tatay, yun na din yung sinusunod ni nanay. Ayaw kasi niya nang nahihirapan siya, nakakaramdam siya ng sakit. Kapag may nararamdaman na siyang masakit, titigil na yan. Hindi na yan magpupursige na mag-exercise, na mag-therapy ng paa niya, kahit yung simpleng galawan lang. Ewan ko ba, hindi ko alam, pero hindi ko naman pwedeng husgahan kasi hindi ko naman alam kung ano talaga yung nararamdaman na sakit ni tatay. Sabi nga namin, kung gusto mo talaga gumaling, tulungan mo din yung sarili mo kasi kami, ginagawa namin ng lahat. Kaya sabi ng kapatid ko na mag-unwind naman tayo, yung maligo naman tayo sa dagat, yung hindi tayo problema, hindi tayo mag-iisip ng mga kung anong isipin, mga bayarin, kahit isang araw lang, yung tipo na mag-i-enjoy tayo, na maliligo sa dagat, magbabanding. Kaya ito, pagkalipas ng eleksyon, kasi sa ika-15 ng Mayo, aalis naman sila, babalik na naman sila sa Maynila. Sabi ko, sige, maligo tayo at nang makapag-unwind naman si nanay, hindi yung puro lang problema, puro lang trabaho. Pero ganun din yung nangyayari kasi kahit sa lakad, sa bahay, puro nanay. Nanay ang lahat. Nanay ang gumagawa ang nagluluto, nanay ang nag-aasikaso ng mga pagkain. Tunayan nga, hindi na yan makatulog ng maayos sa gabi kasi iniisip na yan yung benta niya na gulay sa umaga, 3 a.m., 2 a.m., gising na yan, nagkakayod ng nyog, ng mga asikasuhin para magluto sa mga ibebenta niyang gulay para lang may makain silang dalawa ni tatay. Nagbibigay din naman kami ng suporta sa kanila pero may sarili-sarili na din kaming pamilya kaya minsan nagigipit din kaya may mga times na hindi kami makapagbigay kaya si nanay na lang yung nag-iisa na bumubuhay sa kanilang dalawa. Pero kapag nakaluwag-luwag naman kami, malapit lang din naman kami sa bahay nila, nagbibigay din naman kami kahit paunti-unti, makakatulong din lang naman sa kanila. Sa medicine naman ni tatay, kami naman yung nagsusupport sa araw-araw. Sa Tanawan Leyte pala ito. Dito
kami naligo or dito kami nag-decide na mag-banding or mag-dagat kasi sabi nila maganda daw yung mga dagat dito sa may bandang Tanawan, Tolosa, kaya dito na kami pumunta. Naliligo na pala dyan si tatay, pasensya na at hindi sunod-sunod yung pagka-arrange ng video. Mayroon doon sa may cottage, mayroon sa naliligo, mayroon pa yung kararating pa lang. Hindi kasi ako masyadong creative or hindi kasi ako masyadong marunong sa pag-edit. Yung ma-compile ko lang yung mga videos tapos ma-voice over. Yun na yun, okay na yun. Natutuwa kami dyan tingnan si tatay kasi sabi namin, labanan mo yung hampas ng alon. Wag kang magpapadala. I-ano mo yung kamay mo. Yun yung magsisilbing lakas mo. Kaya yung ginagawa na lang niya kapag may alon, may nag-aalon na, yumuyuko siya. Dito siya pa ilalim. At naging effective naman, hindi siya nadala ng alon. Pero minsan talaga kapag malakas, nadala siya. Napasukan pa dyan ng tubig yung tainga ni Michael. Kaya yan yung ginagawa niya, parang tinatanggal niya. Si Michael pala yung pinsan namin. Yung mother niya at yung mother ko first cousin. So bali kami, second cousin na. At sakto lang, pagdating niya doon sa umaga sa bahay at nag-aasikaso na kami sa mga pagkain na dadalhin namin. Tapos sabi namin, sama ka na. Ayun, gusto naman niya sumama kaya sumama na din siya. At nakakatulong naman dyan siya. Kaya yan, binubuhat na nila si tatay kasi babalik na sa cottage si tatay. Yung nasa huli, ito pala yung kapatid niya. Yung the only brother. Dalawa lang silang magkapatid na lalaki. Tingnan nyo naman, ewan ko ba kung nakakatulong lang ba siya dyan or pabigat lang siya dyan. Yun yung dalawang magkapatid kasi minsan yan mag-away, minsan naman bati, lalo na kapag lasing. Ay nako, kung ano-ano na naman yung pinagsasabi-sabi. Tapos minsan inaaya pa yung kapatid niya ng away. Kasama pala namin yung isang tita namin, si Tita Marites. Tapos sabi namin, tara maligo tayo. Tapos sabi niya, sino naman yung hahawak sa akin? Kami, syempre di ka namin pababayaan. Hindi na kasi siya masyadong nakakakita, para yung mata niya malabo na yung paningin niya. Tapos kaya kailangan niya ng alalay kapag umaalis siya or kapag may pupuntahan siya. Kaya ayan, pero alam nyo ba, ang sarap, nag-enjoy kami dito, sarap lang sa pakiramdam, na nawala saglit yung mga problema namin, yung mga isipin, parang ang sarap lang magbabad sa tubig, yung minsanan lang kayong makapunta dito, yung minsanan ka lang makaano ng dagat, yung tipong susulitin mo na yung buong araw. Alam naman namin na pagkatapos dito, kinabukasan, balik na naman sa normal yung buhay namin, yung doble kayod na naman, para lang mabuhay, yung tipong yung masasabi mo para kayong isang kahig, isang tungha. Yung sakto lang yung kinikita, sakto lang pambili ng ulam at bigas, yung wala nang natitira. Para sa savings, minsan pa nga, kinukulang pa yung sumasakit na lang yung ulo mo kasi kulang ka sa budget, pero tuloy pa rin, buhay pa naman tayo, kaya tuloy lang ang buhay.